Inaasahang dadagsain ng mga pasahero ang mga pantalan ngayong araw upang gunitain ang bagong taon sa kanilang mga probinsya. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Matapos na bahagyang humupa ang dami ng mga pasahero sa mga pantalan kahapon at kamakalawa, ay inaasahang muling hahangos ang maraming mga biyahero dito sa bagong Pilipinas. Ngayon, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesman Commodore Alger Cafrente na tiyak na daragsa muli ang mga magsisiuwi para naman sa bagong taon kasama ang kanilang pamilya sa mga probinsya. Kung susundan na nila ang record ng isang taon ay biglang buhos ang dami ng mga pasahero na mula sa 132,000 na mga pasahero noong December 26 ay lumobo ito sa mahigit 233,000 ng Disyembre 27. Pagtiyak naman ni Cafrente, sapat ang kanilang mga personnel at hindi sila nagbabawas dahil nga inaasahang daragsa ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga pantalan. Sa record natin on the past year, from a mere 132,000 passenger noong December 26 last year at kinabukasan noong December 27 ay pumalo kaagad ng mahigit 233,000. Samantala ay pinapag-iingat din ng Philippine Coast Guard ang mga biyahero sa mga fixers sa mga pantalan. Ayon kay Cafrente, may mga nahuli na silang nananamantala partikular sa Batangas Port kung saan ay naniningil ng kaukulang halaga kapalit ng mabilis na pagpasok sa pier o sa barko. Payo nila sa mga pasahero, huwag tangkilikin ang mga nananamantala at isumbong sila sa pinakamalapit na impila ng Coast Guard o iba pang sangay tulad ng PNP. Baka meron silang ma-experience na nananamantala na nangihingi sa kanilang pera para matulungan. Sana po ay wag nating tangkilikin ito at i-report kaagad sa pinakamalapit na impilan ng Philippine Coast Guard o ng iba pang sangay na ahensya kagaya ng PNP para mabigyan po natin ng kaukulang pansin ito na hindi na kumalat ang ganitong mga pagkakataon ng pananamantala. Bukod sa Philippine Coast Guard ay katuwang din sa pagbabantay sa mga pantalan ngayong uwian ang iba pang ahensya tulad ng Philippine National Police, Maritime Group at Philippine Ports Authority. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.